So, casing temperature. Ayan, tinatakpan ko lang kasi bakali pa rin. Ayan. Casing temp. So, ang robotics, katulad ng ang isang robot, o robotic arm, or kung ano man yan, may casing temperature ang tawag dyan. No? Yung temperature ng housing ng isang robotic component. So, ayan. Yan lang yan. Yan lang yan. Medyo nahirapan din ako dyan. Kaya kailangan talaga medyo kinakabisado mo rin yung mga given. Sarili ko example to, hindi ko kinuha yung sa Google. And then, yan. Casing temperature, heat loss through insulated wires. No? So, yung heat loss, parang sa physics yan eh. Yung formula ng thermodynamics, ayan. Inadapt. Diba? Inadapt yan sa physics, lesson sa physics yan, lalo na sa thermodynamics. Ayan. Heat loss through insulated wire. So, siyempre, habang ginagamit mo yung robot, nagkakaroon siya ng heat loss. No? Abiding the first law of thermodynamics. Yan. And then, ayan pa isa. Oh. Isa-isa na natin. Thermal resistance. At saka, meron pa akong isa nakalimutan dito. Yung thermal conduction resistance. Ayan, idadagdag ko na yan. Sabay-sabay na yan. Thermal resistance, thermal conduction resistance. Ayan. Casing temperature. Pinapakita ko lang naman. Well, learning these things, you know, naalala ko tuloy yung P6 to. Kaya sinasabi ko nga kay Sir Alfred. So, mas na-appreciate ko yung turo ni Sir Alfred dahil nag-aaral ako ng robotics. No? So, hindi naman masyadong mataas ang grade ko doon, pero enough lang. Pero masasabi ko is na-apply ko siya. No? Kasi karamihan nito, ayan, no? Yan, thermal resistance, thermal conduction resistance, case temp, heat loss, lahat yan. So, yung iba, bukas na lang. So, yun lang pa.